Ang kwento ng anime ay nagsisimula sa isang lalaking naglalaro ng dating simulation game. Ang kapatid niya talaga ang bumili ng laro. Pero dahil magbabakasyon siya, hiniling niya sa kapatid na tapusin ito para sa kanya. Na-curious siya tungkol sa pagtatapos ng laro pagkatapos ng lahat. Kaya, nilaro ng lalaki ang reverse harem genre game sa mga susunod na araw ng hindi kumakain o natutulog, na nagdulot sa kanya ng sakit at kinasusuklaman ang lahat ng nasa loob nito. At lalo siyang nagalit matapos makita ang ending na sa tingin niya ay katumbas ng basura. Pagkatapos ng laro, umalis ang lalaki sa kanyang apartment para bumili ng pagkain sa convenience store. Ngunit sa sobrang gutom, nawalan siya ng malay habang pababa ng hagdan, dahilan para mamatay siya sa lugar. At ang sumunod na nangyari ay isang malaking sorpresa. Ang lalaki ay muling nagkatawang tao sa ibang mundo. Ang lalaking iyon ay muling nagkatawang tao sa mundo ng dating simulation game na nilaro niya bago siya mamatay. At hindi siya muling isinilang bilang pangunahing karakter kundi bilang si Leon Fubart IV, isang simpleng karakter sa mundong iyon. Para sa inyong kaalaman, ang mundo sa larong ito ay pinangungunahan ng mga babae. Ang mga lalaki ay may dalawang pagpipilian, maging asawa o par-amour sa mga maharlika na babae. Ang sariling ama ni Leon ay asawa ng isang noblewoman na nagngangalang Lady Zora. Pero hindi talaga masaya ang buhay niya bilang asawa ng isang maharlika na babae. Si Lady Zora ay isang makasarili at mayabang na babae na gustong kontrolin ang ibang tao. Makalipas ang 10 taon nang si Leon ay lumaki na. Naghanda siyang pumasok sa Holtfort Academy, isang lugar na kadalasang ginagamit ng mga lalaki upang maghanap ng mga asawa o maging mga par-amour. Pero mukhang may ibang plano para sa kanya si Lady Zora, ang stepmother ni Leon. Nais niyang pakasalan niya ang anak ng isang royal noble. Ang anak na babae ng maharlika ay isang 50 taong gulang na babae na 7 beses nang ikinasal. Tinanggihan niya ang walang kabuluhan na plano sa paggawa ng matchmaking. Ngunit iginiit niya na dapat niyang pakasalan ang babaeng pinili niya. Napagtanto na ang kanyang buhay ay nasa panganib kung hindi siya gagawa ng isang bagay, nagpasya si Leon na gamitin ang kanyang kaalaman sa mundo ng laro. Naalala niya na bumili siya ng isang item habang naglalaro, at ngayon ay pinaplano niyang hanapin ang item na iyon, na isang malakas na sasakyan na tinatawag na Lux Ion. At kaya, nagpaalam si Leon sa kanyang ama upang simulan ang quest. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang lihim na lugar at nakikipaglaban sa mga halimaw sa daan upang makakuha ng XP. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, lumitaw ang isang buhawi at sinira ang kanyang barko, na iniwan siyang napadpad sa isang lumulutang na isla. Nagpasya siyang galugarin ang isla hanggang sa makakita siya ng isang lumang gusali, na pinasok niya. At pagkaraan ng ilang sandali ng paggalugad sa gusali, nakita niya ang 2 kalansay ng tao na may mga ID card na nakakabit pa sa kanilang mga katawan. Kinuha ni Leon ang isa sa mga card, na iniisip na maaaring maging kapaki-pakinabang ito mamaya, at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglakad. Sure enough, pagkatapos pumasok ng mas malalim sa building, nakita niya ang Lux Ion, at magagamit niya ang ID para buksan ang pinto. Ngunit ang barko pala ay binabantayan ng isang high-tier na robot, kung saan ipinakita niya ang card na hawak niya, umaasang makikilala siya ng robot bilang may-ari ng identity card. Ang robot, gayunpaman, ay walang nakitang pagkakatulad sa pagitan ni Leon at ng data sa identity card. Itinuring siya nito bilang isang nanghihimasok na dapat lipulin, kaya sinimulan siya nitong salakayin. Ang robot ay nagdulot ng kaunting pinsala kay Leon sa mga pag-atake nito, ngunit sa huli, nagawa niyang talunin ito. Pagkatapos noon, sinubukan niyang kontrolin ang Lux Ion sa pamamagitan ng pag-scan sa kanyang kamay. Sa kabutihang palad, matagumpay ang pag-verify, at kahit na ang AI ay natukoy ang kanyang pagiging natatangi. Siya ay pinaghalong New Human, ang uri ng tao na maaaring gumamit ng magic, at Old Human, ang taong lumikha ng Lux Ion. Dahil dito, opisyal na nakarehistro si Leon bilang bagong may-ari ng Lux Ion. Makalipas ang 3 buwan, hindi pa rin nagpapakita si Leon sa harap ni Lady Zora, na humantong sa kanya na ipalagay na siya ay namatay pagkatapos na subukang takasan ang kanyang kapareha sa anak na babae ng maharlika. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang sabihin sa ama ni Leon ang tungkol sa kanyang mga palagay, dumating si Leon na may malaking masayang ngiti sa kanyang mukha. Hindi lang siya umuwi sakay ng Lux Ion, ngunit nagdala din siya ng maraming mga kayamanan na kanyang nalut mula sa mga dungeon. Ang kanyang tagumpay ay nakagalit kay Lady Zora dahil, sa kanyang bagong kayamanan, maaari niyang baliwalain ang kanyang mga kahilingan na pakasalan ang anak na babae ng isang kamanghamanghang maharlika. Dahil dito, nasira ang kanyang pag-asa na agawin ang kayamanan ng anak ng maharlika. Makalipas ang ilang araw, nakita si Leon na nagdidilig ng mga halaman sa isang isla, na lumabas na isang isla na may hawak ng yaman na kanyang natagpuan. Nasa isla din si Lux Ion, na parang isang tapat na katulong ang kasama niya. Pero ngayon, nag-transform na siya sa isang maliit na hugis bola na drone. Pagkatapos ng pagdidilig ng mga halaman, inutusan niya si Lux Ion at ang iba pang mga robot na magtayo ng ilang mga pasilidad sa isla,
kabilang ang isang bahay para sa kanyang sarili at isang hot spring bath, dahil nagkataon, may mga kristal na gumagawa ng mainit na tubig. Ngayong pag-aari na niya ang isla at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera, balak niyang doon ipagpatuloy ang kanyang simpleng buhay. At dahil sa kanyang mga nagawa sa pagtuklas sa mga dayuhang dungeon at pagtuklas ng mga bagong lumulutang na isla, ginawaran siya ng titulong baron. Ngunit ang titulong iyon ay nangangahulugan na ang magiging asawa ni Leon ay kailangang magmula sa mga maharlika. Dahil doon, pumapasok siya sa isang academy na karamihan sa mga estudyante ay mga babae. At sa unang araw niya, nakita agad ni Leon ang mga karakter na nakita niya habang naglalaro. Ang una niyang nakikita ay 5 prinsipe o mga romantikong interes na dapat piliin ang pangunahing tauhang babae bilang kanyang asawa. Sila ay sina Julius, Jill, Brad, Greg, at Chris. Lahat sila ay may lahing maharlika, at maraming babae ang nag-iisip na gwapo sila. At ang pangalawa ay si Angelica, na siyang antagonist sa laro. Siya ang kasintahan ni Julius at anak ni Duke Redgrave, isang mataas na ranggong maharlika. Ngunit biglang, may isang batang babae na hindi pa nakita ni Leon noong naglalaro siya. At kakaiba, sinampal ng babaeng iyon si Julius. Sa pagkakaalala niya, sinampal ng bida si Julius sa laro. Ngunit hindi siya kamukha ng pangunahing tauhang babae. Siya ay maliit at hindi gaanong maganda kaysa sa kanya. Magkaiba rin ang mga pangalan nila. Ang pangalan ng batang babae ay Marie, habang ang pangunahing tauhang babae sa laro ay pinangalan ng Olivia. Sa tanghalian, nagtipon si Leon kasama ang dalawang kaibigan, sina Daniel at Raymond, mula sa isang ordinaryong pamilya, tulad niya. Nagkasama silang tatlo dahil gusto niyang humingi ng payo sa kanila tungkol sa isang babaeng maimbitahan niya sa isang tea party. Pero wala silang maitutulong dahil nahihirapan pa rin silang maghanap ng mga babae. Hindi tulad ni Leon, hindi na kailangang mag-isip pa ni Julius dahil maraming babae ang humiling sa kanya na imbitahan sila sa kanyang tea party, kaya naman panay ang tingin sa kanila ni Leon at ng kanyang dalawang kaibigan. Kasama rin sa mga babae si Angelica. Namumula ang pisngi, tinanong niya si Julius kung iniimbitahan siya nito. Pero laking gulat niya nang tuluyan siyang hindi pinansin at niyaya si Marie. Bilang kanyang kasintahan, nagprotesta siya sa kanyang mga aksyon, ngunit muli niya itong hindi pinansin. Tila mas interesado siya sa misteryosong Marie. Nang makita ang nangyari sa pagitan nila, muling naramdaman ni Leon na may kakaibang nangyayari dahil kung may tumingin sa eksena sa laro, ang dapat na imbitahan ni Julius sa tea party ay ang pangunahing tauhang babae. Anuman, hindi pa rin niya sinubukang imbestigahan ito at piniling pumasok sa klase sa pagtatapos ng break. At nagkataon na tinatalakay ng guro sa klase ang tea party. Ang kanyang paliwanag ay nagbigay kay Leon ng insight kung ano ang gagawin bilang paghahanda para sa tea party. Tuwang-tuwa siya na nakakuha siya ng bagong kaalaman kaya tinawag niya ang guro na master. Salamat sa ideya ng guro, nagpasya si Leon na magrenta ng isang silid sa hotel upang mag-host ng kanyang tea party bago imbitahan ang mga batang babae na pumunta doon. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga batang babae na dumating ay hindi nakamit ang kanyang inaasahan. At ang malala pa, umalis na lang sila pagkatapos nilang kainin ang lahat ng mga pagkaing inihanda niya nang hindi man lang siya kinakausap. Pagkabalik mula sa tea party, sa wakas ay nakilala ni Leon ang tunay na pangunahing tauhang babae, si Olivia, nang siya ay binubuli ng mga mag-aaral na babae dahil siya ay isang karaniwang tao na nakapasok lamang sa academy sa pamamagitan ng isang scholarship, at naramdaman ng mga bully na kailangan nilang pahirapan ang mga estudyante na tulad niya. Pinagbawalan pa siya ng mga ito na dumalo lang sa isang tea party na hino-host ni Brad. Dahil naaawa sa kanya, inanyayahan ni Leon si Olivia na sumama sa kanya, kung saan pinaghanda niya ito ng pinakamasarap na pagkain at inumin na natikman niya. Hindi lang iyon, binigyan din siya nito ng payo para hindi na siya mabuli ulit, na agad naman niyang pina-practice. Iminumungkahi ni Leon na makipagkita siya kay Angelica, pagkatapos ay hilingin sa kanya na hayaan ang kanyang pag-aaral sa academy at itigil ang pambubuli. Pero ang nakakapagtaka, sinagot ni Angelica na hindi na kailangan pang humingi ng permiso sa kanya si Olivia kung gusto lang niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dahil simula pa lang ay walang balak si Angelica na paalisin siya sa academy. At pagdating sa pambubuli, hindi niya sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ibuli ang sinuman, kasama na si Olivia. Ang problema ay ang kanyang mga kaibigan ay karaniwang mga bastos na babae. Ngunit, nang makitang biglang lumapit sa kanya si Olivia at humingi ng tulong sa kanya, hindi maiwasan ni Angelica na ma-curious kung sino ang nagsabi sa kanya ng ideyang iyon. At sumagot siya ng matapat na si Leon ang nag-suggest sa kanya. Parang kilala ni Angelica ang pangalan ni Leon. Nirerespeto niya siya para sa kanyang karanasan at mga nagawa bilang solo adventurer. Kinabukasan, naghahanda na ang mga estudyante sa academy para tuklasin ang isang dungeon. Tanging sina Daniel at Raymond lang ang nakalampas sa paggalugad, at naiinis kay Leon na sila lang ang malalapit na kaibigan niya. Kaya, si Olivia lang ang kasama niya. Samantala, sa side naman ni Angelica, bumalik siya na may conflict kay Marie pagkatapos niyang harapin ito. Napagtanto niya na si Marie ay nagpapaawa kay Julius at hindi niya ito nagustuhan.
Ngunit sa halip na pumanig sa kanyang fiancé, pinili ni Julius na protektahan si Marie. Hinihiling pa niya sa kanya na itigil ang pag-istorbo kay Marie, na nagmumukha siyang nakakainis na bully. Nang makita ang hidwaan, hindi na napigilan ni Leon ang pag-uusisa. At kaya, hiniling niya kay Olivia na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Marie. Kaya, ayon kay Olivia, si Marie ay anak ng isang mahirap na Viscount, at ang kanyang katayuan ay naging dahilan upang siya ay mabuli. Kahit ang sigaw na natanggap niya ay agad na nakakasakit sa kanya. Pero ngayon, kahit papaano ay nagawa niyang makuha ang puso ng 5 prinsipe, hanggang sa punto na lagi na lang siyang sinasamahan nila kahit saan siya magpunta. Pagkatapos nilang magtsismisan tungkol kay Marie, pumasok sina Leon at Olivia sa dungeon, kung saan nakuha nila ang mga kristal ayon sa tagubili ng kanilang guro. Ngunit sa wakas ay natagpuan nila ang mga halimaw na langgam na naninirahan sa lugar nang mag-drill sila ng mas malalim sa dungeon. Gayunpaman, hindi sila big deal kay Leon, na madaling durugan sila ng kanyang espada. Nang matapos niyang alisin ang lahat ng ito ay lumitaw ang tunay na hamon. Sa pagkakataong ito kailangan niyang harapin ang isang halimaw na unggoy, na, sa kasamaang palad, ay kinagat at nasugatan ang kanyang braso. Sa huli, natalo ni Leon ang halimaw, bagamat hindi nagtagal, ang mga halimaw na langgam ay muling lumitaw sa mas maraming bilang kaysa kanina. Akmang tatayo na siya para labanan sila, dumating ang 5 prinsipe na may mga pose at ekspresyon ng mukha na parabang mga K-pop singer sila bago niya hiniling na ibigay sa kanila ang mga halimaw. At pagkatapos, nagsimula silang kumilos, tinalo ang iba pang mga halimaw habang sinasabayan ng matinding background music. Nasugatan ang braso ni Julius sa laban, ngunit hindi yun problema dahil mayroon siyang Marie, na kayang magpagaling ng sugat sa pamamagitan ng mahika. At lumalabas na hindi lang si Marie ang may healing magic. Kabisado rin ito ni Olivia, at ginamit niya ito para pagalingin ang braso ni Leon. Kung tutuusin, kahit magaling lang siyang gumamit ng mahika, iyon ang naging daan upang makakuha siya ng scholarship sa academy. Nagpasalamat si Leon kay Olivia sa pagpapagaling nito sa braso, ngunit ilang sandali pa ay nabaling ang tingin niya kay Marie na naglalakad palayo habang hawak ang braso ni Julius. Pakiramdam niya ay nagiging kakaiba ang lahat ng nangyari kamakailan. Ang mga pangyayaring nasaksihan niya ngayon ay ibang-iba sa storyline sa laro. At lalo siyang na-curious kay Marie, na tila pinalitan si Olivia bilang pangunahing tauhang babae. Lumipas ang araw, tumaas ang makapal na itim na usok mula sa fireplace sa campus. At nasa fireplace ang bag at mga libro ni Marie na ngayon ay nasusunog. Pagkatapos ay inaresto ni Julius ang mga salarin na nagsunog ng mga bag at libro ni Marie, at ipinatawag niya si Angelica sa kanyang harapan. Dahil base sa impormasyon ng mga salarin ay siya ang nag-utos sa kanila na sunugin ang mga gamit ni Marie. Pero hindi naman ganoon kalala si Angelica. Wala siyang alam tungkol sa pagsunog ng anumang mga bag o libro, lalo na ang pagsasabi sa mga tao na gawin ito. Pero kahit anong pilit niyang ipaliwanag kay Julius, hindi siya nakikinig. Pinakiusapan pa niya ito na layuan sila ni Marie na ikinadismaya ni Angelica. Samantala, kasama ni Leon si Olivia sa library at tinatalakay si Marie. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng mga kaina-hinalang ingay mula sa kabilang bahagi ng library. Nagtataka, pareho nilang tiningnan ang pinanggalingan ng tunog at nakitang palihim na hinahalikan ni Marie si Brad. Katulad pala ni Leon si Marie. Sa kanyang panloob na monologo, sinabi niya na hindi siya isang tao mula sa mundong ito. Ngunit hindi siya nagsisi na muling nagkatawang tao sa mundong ito. Sa katunayan, nagustuhan niya ito, dahil dito siya ay maaaring maging malapit sa mga maharlika na lalaki. Di nagtagal pagkatapos na humiwalay si Marie kay Brad sa silid-aklatan, pinuntahan siya nina Julius at Jill at inalok siya ng isang personal na butler na tutulong sa kanyang mga aktibidad. Tinanggihan niya ito dahil wala siyang pambayad sa isang butler. Pero pinatahimik nila siya at sinabing sila ang magbabayad sa personal butler para sa kanya. Natuwa siya nang marinig iyon. Tehim siyang natawa sa loob, iniisip kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng isang alipin na kalahating tao. Sa kabilang banda, sinimula ni Leon na utusan si Lux Ion na imbestigahan sina Angelica at Marie dahil hinala niya na si Marie ay isang reinkarnasyon tulad niya. Pagkatapos ni Lux Ion na mang-alap ng impormasyon, dumalo siya sa dance party sa academy kasama sina Daniel at Raymond, umaasang mahanap nila ang kanilang soulmate sa event. Pero hindi sila nakakuha ng kapartner sa sayaw sa show dahil mababa ang tingin sa kanila ng mga babae. Inutusan pa nila ang kanilang mga katulong na bugbugin si Leon at ang dalawa nitong kaibigan. Matapos iwan ng mga babae sina Leon, Raymond, at Daniel na nakahandusay sa sahig, dumating si Olivia upang ipaalam sa kanya na, muli, si Angelica ay nagkaroon ng pagtatalo kay Marie. Sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang ilantad ang pagtataksil ni Marie kay Julius, ngunit sa kanyang pagtataka, alam na niya ang tungkol dito. Alam niyang napaibig ni Marie ang 4 pang prinsipe sa kanya. Pero sigurado siya na siya ang pinakamamahal nito. Tuwang-tuwa ang mga babae sa ballroom sa sinabi ni Julius na parang romantiko sa kanilang pandinig. Si Angelica lang ang nag-iba. Galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin bago hinamon si Marie sa isang tunggalian.
Ngunit sa halip na sagutin ni Marie ang hamon, ang 5 prinsipe ay nagsalit-salit na nagboluntaryo na maging kanyang mandirigma sa labanan. Sa kabilang banda, walang gustong kumatawan kay Angelica. Kahit ang kanyang mga kaibigan ay hindi lumalapit upang ipagtanggol siya. Lahat sila ay nag-aatubili na lumaban sa mga prinsipe. Nang makita ang insidenteng ito, naalala ni Leon ang bahagi ng kwento ng dating simulation game. Ang tunggalian na ito ay naganap sa kwento ng laro, bagaman ang laban ay kinasangkutan nina Angelica at Olivia. Ngunit hindi alintana kung si Angelica ang manalo sa tunggalian o hindi, siya ay mapupunta sa isang liblib na nayon, kung saan siya ay magpapakasal sa isang mainitin ang ulo na punong nayon at mabubuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paghihirap. Si Leon mismo ay hindi talaga gustong kumilos bilang isang bayani. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi siya makatiis na panuurin si Angelica na pinagtutulungan ng 5 prinsipe. At higit sa lahat, kinaiinisan niya ang mga ito dahil nagawa nilang makuha ang puso ng lahat ng babae sa academy. Kaya naman, nag-alok siyang maging mandirigma ni Angelica bago hinamon si Marie at ang 5 prinsipe sa isang pusta. Kung manalo si Leon, kailangang layuan ni Marie si Julius. Tinanggap ni Marie ang hamon sa kondisyon na kapag natalo si Leon, kailangang itigil ni Angelica ang pambubuli sa mga estudyanteng mas mababa ang katayuan kaysa sa kanya. Ito ay isang napakaranggal na kahilingan, ngunit alam niyang ginagayo lamang niya ang dialogo na sinasalita ng pangunahing tauhang babae sa laro, na nagpapahiwatig na siya ay talagang isang reinkarnasyon tulad ng kanyang sarili. Inihagis ni Leon kay Julius ang glove ni Angelica, na nagpapahiwatig na hindi na sila makaka-atras sa laban na ito. Ang laban ay magaganap mamaya sa Academy's Coliseum, kung saan ang mga kalahok ay magsusuot ng kanilang sariling baluti. Hindi nagtagal, nakita si Marie na nagmumura sa kanyang silid, na inis kay Leon, na naglakas loob na makialam sa kanyang buhay kahit na siya ay isang side character lamang. Samantala, nakita ni Leon ang kanyang silid na puno ng mga scribble na ginawa ng mga alipores ng mga prinsipe. At ang ikinagulat niya, ipinakita sa video footage mula kay Lux Ayon na pinilit din nilang sumama sina Daniel at Raymond sa wall scribbling. Ngunit walang oras si Leon para dito. Gusto niyang malaman kung ano ang posibilidad ng kanyang tagumpay laban kay Julius. At si Lux Ayon, na nilagyan ng maraming mga tampok, ay maaaring ipakita sa kanya ang tungkol dito. Lumabas na maraming estudyante ang tumaya sa laban, at 99% sa kanila ang tumaya sa pagkapanalo ni Julius. So ibig sabihin, halos 1% lang ang tumataya kay Leon para manalo, at kasama na dito ang kanyang sarili. Samantala, matapos marinig ang paninira sa silid ni Leon, tinawagan ni Angelica si Leon at hiniling na umatras sa laban. Ayaw niyang maranasan niya ang mas masahol na kahinatnan dahil lang sa kanya. Pero tumanggi siyang umatras sa laban dahil ayaw niyang maging duwag. Kinabukasan, nagtipon na ang mga estudyante sa Coliseum para panuurin ang tunggalian. Pumasok si Leon sa arena suot ang costume na ginawa ni Lux Ayon para sa kanya. Samantala, isinuot ng mga prinsipe ang kanilang modernong baluti sa kabilang corner. Iyon ang dahilan kung bakit kinukot siya ng mga manunood si Leon, na kanilang hinuhusgahan na walang balak makipaglaban. Naisip pa ni Angelica na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang baluti. Pero hindi gaanong naabala si Leon sa mga pangungutya ng mga tao, lalo na nang malaman niyang pumuste sina Raymond at Daniel sa kanyang panalo. At bukod pa, hindi pa niya suot ang armor niya. Kaya naman pinatawag niya ang kanyang armor, ang arrogance, na gawa rin ni Lux Ayon. Gayunpaman, mas nasasabik ang mga manunood na kutsain si Leon. Tinawag nila ang kanyang baluti na sinauna, basura, pangit, at mas mababa sa baluti ng mga prinsipe. Sa katunayan, ang slim armor ang uso dahil ang naturang armor ay itinuturing na mas mahusay sa pakikipaglaban, hindi tulad ng arrogance. Ganun pa man, nanatiling relaxed si Leon kahit na ganoon na lang ang insulto sa kanya ng audience. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang unang labanan, na inihaharap si Leon laban kay Brad. Ngunit muling humagalpak sa tawa ang mga manunood matapos ilabas ni Leon ang kanyang sandata, isang shovel. Sa puntong ito, naisip ni Brad na madali siyang mananalo, kaya inatake niya si Leon gamit ang kanyang talam ng torpedo. Ngunit sinong mag-aakala na ang malaking baluti ni Leon ay ganap na makakaiwas sa kanyang mga pag-atake. Hindi lang iyon, ngunit nagawa rin ni Leon na tapusin ang laban sa pamamagitan ng isang simpleng ganting atake, na ikinatigil ng mga manunood. Isang tao lang ang nagbigay ng standing ovation para sa kanyang pagkapanalo. Ito ang guro ng Tea Party. Sa ikalawang laban kay Greg, nagawa ni Leon na patumbahin ang baluti na kontrolado ng kanyang kalaban. Pinutol pa niya ang baluti at pinilit na lumabas si Greg. Pero ayaw pa ring sumuko ni Greg. Dumampot siya ng kapirasong bakal at pagkatapos ay ginamit niya ito sa paghampas sa binti ng arrogance, na nagmukha siyang langgam na sinusubukang talunin ng isang elepante sa pamamagitan ng pagkagat sa binti nito. Ang sinumang makakita sa kanya ay sasang-ayon na siya ay mukhang kaawa-awa. Ganun din ang naisip ng referee hanggang sa tapusin na niya ang laban at idineklara niyang panalo si Leon. Sa ikatlong labanan, kailangang labanan ni Leon si Chris, ang batang eskremador. Ngunit mayroon na siyang paraan para harapin ito.
Habang sumusugod si Chris patungo sa kanya gamit ang kanyang espada na handang maglaslas, umatras siya ng ilang hakbang at naglabas ng ilang drone para salakayin si Chris. Nakaramdam ng problema sa pag-atake ng drone, tinawag ni Chris ang mga taktika na ginamit ni Leon bilang pandaraya. Kung nangahas si Leon na hamunin siya, dapat ay nakipag-espadahan siya sa kanya. Tinanggap ni Leon ang hamon ng walang dalawang isip. Pero simula pa lang ng sword fight ay nabasag na ang espada ni Chris dahil lang sa mahigpit na pagkakahawak ni Leon. Dahil dito, wala na siyang nagawa kundi ang lumuhad para aminin ang pagkatalo. Napagtanto niyang hindi niya matatalo ang sinuman kung wala ang kanyang espada. Ang kalaban ni Leon sa ika-4 na laban ay si Jill. Ngunit binigyan siya ng referee ng pahinga bago muling simulan ang laban. Ngunit ginamit ni Jill ang oras na ito para gumawa ng diskarte para matalo si Leon. Pagkatapos ay inutusan niya ang kapatid ni Leon, si Jenna, na magtanim ng mga pampasabog sa likod ng arrogance, sa pag-asang mapinsala siya nito. Hindi niya nagustuhan kung paano pinahiya ng kanyang kapatid ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng paggawang kaaway ng mga maharlika na matataas na uri. Kaya naman pumayag siyang tumulong sa plano ni Jill. Ngunit ang plano ay natuklasan ni Lux Ion, na pagkatapos ay sinabi kay Leon kung ano ang ginawa ni Jenna sa arrogance. Hindi siya tanga. Inaasahan na niya na ang kanyang mga kalaban ay gagamit ng panlilinlang na paraan, at alam niyang ang mga pagsabog lamang ay hindi makakasira sa arrogance. Nang ipagpatuloy ang laban, binato ni Jill ng bomba ang arrogance bago lumipad sa himpapawid, kung saan binombo niya ng putok ang kanyang kalaban. Ngunit ang lahat ng mga pag-ataking iyon ay walang epekto kay arrogance, na pinilit niyang i-activate ang bombang itinakda ni Jenna. Ngunit nagulat siya, nakatayo pa rin ang arrogance. Sa pakiramdam na nagkaroon na siya ng sapat na oras sa paglalaro, pinalipad ni Leon ang arrogance sa hangin at inatake si Jill, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ang pang-4 na tunggalian ay sa wakas ay napanalunan ni Leon ng madali, at ito ay nagpagalit kay Marie. Ipinakita niya ang kanyang tunay na katangian, na ibang-iba sa karamihan ng mga pangunahing tauhang babae ng larong dating simulation. Sa pagkatalo ni Jill, kailangang pumasok si Julius sa arena upang labanan si Leon sa huling tunggalian. Ngunit bago sila maglaban, tinanong niya si Julius tungkol kay Olivia upang matiyak na siya ang pangunahing tauhang babae sa mundong ito. Inamin ni Julius na narinig niya ang tungkol sa kanya ngunit hindi niya ito kilala. Wala siyang pakialam doon dahil hindi man lang niya ito nakita. Ang alam lang niya ay si Olivia ay masipag at matyaga na tumatanggap ng scholarship. Ang mga salita ni Julius ay ikinagulat ni Leon dahil, sa pagkakaalala niya, nagkita sina Olivia at Julius sa simula ng kwento ng laro. Kaya paanong hindi pa rin siya kilala ni Julius hanggang ngayon? Ngunit walang panahon si Leon para isipin yun dahil ngayon ay kailangan niyang harapin si Julius, na buong lakas niyang naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake. At ang mas nakakamangha pa ay ang pag-atake niya habang ipinapaliwanag kung gaano niya kamahal si Marie at kung paano niya dapat maipanalo ang tunggalian na ito kahit na anong mangyari para makuha ang pagmamahal nito. Ayon kay Julius, si Marie ay isang taos-pusong babae na nakikita siya bilang isang ordinaryong tao. Siya ay naiiba kay Angelica, na palaging itinuturing siyang isang prinsipe. At kinaiinisan niya ito dahil ayaw niyang maging prinsipe. Hindi niya hiniling na ipanganak sa isang mataas na ranggo na maharlika na pamilya. Maya-maya, sa wakas ay pagod na si Leon sa narinig niyang mga salita. Kaya, binasag niya ang baluti ni Julius at inihagis ito sa sahig. Sa huli, nagwagi si Leon mula sa kanyang tunggalian laban sa 5 prinsipe. Matapos ang kanyang pagkatalo kay Leon, nawalan si Julius ng kanyang titulo bilang Crown Prince ng Hallfort Kingdom. At dahil doon, kinailangan niyang putulin ang engagement nila ni Angelica. Pero baliwala yon sa kanya dahil mas pinili niya si Marie kaysa sa kanya. Ang 4 na kaibigan ni Julius ay dumanas ng parehong kapalaran tulad niya, kung saan nawalan sila ng titulo. Ngayon silang 5 ay mga ordinaryong tao lamang na walang trabaho, at ikinagalit ni Marie na nawasak ang kanyang pangarap na masiyahan sa madaling buhay sa mundong ito. Gayunpaman, masaya sila sa kanilang bagong buhay. At upang suportahan si Marie, nagpasya silang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsakop sa mga dungeon. Sa ganoong paraan, makakapag-practice silang lahat na talunin si Leon balang araw. Di nagtagal, nakilala ni Leon ang ama ni Angelica para makipag-deal dahil tinulungan niya itong makipagtalo kay Marie. Hiniling niya sa ama ni Angelica na palayain mula sa pagbitay dahil sa paglaban sa mga prinsipe at para sa mga Redgrave na protektahan siya at ang kanyang pamilya mula sa pamilya ni Julius. Kapalit ng lahat ng iyon, handang talikuran ni Leon ang kanyang maharlika na titulo at lisanin ang academy. Hindi na niya kailangan ang titulo dahil sa simula pa lang ay gusto na niyang mamuhay ng payapa sa kanyang pribadong isla. Payag ang ama ni Angelica na tuparin ang hiling ni Leon basta gusto nitong isama si Angelica sa kanyang pribadong isla. Dahil masama ang pakiramdam niya ngayon, at nag-aalala sa kanya ang kanyang ama. Kaya, umaasa siyang maiangat ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagbabakasyon sa isang tahimik na lugar. Kasabay nito, pumunta sina Leon, Angelica, at Olivia sa kanyang pribadong isla,
kung saan mas naging malapit ang kanilang relasyon pagkatapos na gumugol ng maraming oras na magkasama. Ngunit isang araw, isang mensahero mula sa hari ang dumating sa kanya na may mensahe na ang hari at Reyna Hawthorne, mga magulang ni Julius, ay isulong siya sa ika-6 na ranggo ng maharlika o mga kabalyero bilang pasasalamat sa kanyang mga serbisyo sa pagbibigay ng mahahalagang aral sa buhay para kay Julius. Hindi nang ahas si Leon na suwayan ang utos ng hari, at umalis siya patungo sa palasyo ng hari upang matanggap ang titulo ng direkta mula sa hari at Reyna. Dahil sa bago niyang titulo, hindi siya pinatalsik sa academy, na sobrang ikinainis niya. Buti na lang at nagkaroon siya ng mga kaibigan tulad nina Angelica at Olivia, na nakakapagtanggal ng inis habang nasa academy siya. Namangha si Leon nang makita niyang nakasuot ang mga ito ng maid costume, pero at the same time, na-realize din niyang hindi pala siya, ang side character, ay hindi kayang makipagrelasyon sa kanila. Nais niyang tumakbo ang buhay sa mundong ito ayon sa kwento sa laro, at para doon, dapat umunlad si Olivia upang maging isang tunay na pangunahing tauhang babae. Maya-maya, malapit na ang school festival. Si Leon at ang kanyang mga kaibigan ay nagbabalak na magbukas ng isang cafe sa festival, at sila ay kasalukuyang abala sa paghahanda para dito. Inayos nina Leon, Raymond, at Daniel ang silid na gagawing cafe, habang inihanda naman nina Olivia at Angelica ang kanilang mga sarili bilang mga katulong. Mukhang maayos naman ang lahat hanggang sa matuklasan nina Raymond at Daniel na magbubukas ng cafe si Marie at ang 5 prinsipe sa tabi ng kanilang silid. Pagkatapos ay lumabas si Leon at ang iba pa para tingnan, at sigurado, ang mga babaeng estudyante ay nakapaligid kay Julius, nakatayo sa harap ng silid sa tabi nila. Bumagsak ang kanilang pride nang makita nila ang tanawin. Napagtanto nilang hindi nila mapapantayan ang alindog ng 5 prinsipe. Bahala na, talo pa ang interior ng cafe nila sa marangyang interior ng cafe ng kalaban nila. Gustong ipaghiganti ni Marie at ng 5 prinsipe ang kanilang pagkatalo sa nakaraang tunggalian, at sinabi niya mismo sa harap ni Leon na sila ang mananalo sa pagkakataong ito. Mas mabenta ang cafe nila kaysa sa kanya. Nakumpirma ang sinabi ni Marie nang magsimula ang pista. Si Olivia, na siyang namamahala sa pag-promote ng cafe, ay nahihirapang makaakit ng mga customer. Imbes na mga customer, naakit siya ng mga bully na nangungot siya sa kanya bilang aso ni Angelica. Tunay nga, nagsisimula nang ma-realize ng mga estudyante ang kanilang closeness, at hindi nila gusto kung ang isang commoner na tulad ni Olivia ay makakalapit sa isang high-class noble tulad ni Angelica. Ngunit sa huli, nakuha ni Olivia ang atensyon ng isang customer, si Carla Fuwain. Bagaman, mayroon siyang ibang intensyon. Gusto niyang ipakilala siya ni Olivia kay Leon. Pagkatapos, sa ikalawang araw ng pista, nang si Leon at ang iba ay naghahanda ng kanilang kafe, biglang tinawag ng komite si Angelica upang makipagkita sa kanila. Dumating kasi sa festival ang Reyna ng Hawthorne na si Mylene, at gusto niyang si Angelica ang maging gabay niya sa buong festival bago siya isama para makipagkita kay Leon. Gusto siyang pag-alitan ni Mylene sa kanyang paraan ng pakikipagduel at personal na pasalamatan siya sa pag-alis ni Julius sa manipulasyon ni Marie, kahit na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi pa rin matagumpay. Samantala, sina Leon at Olivia ay nagkaroon ng kanilang mga unang customer ng araw, si Stephanie at ang kanyang barkada. Pumunta sila sa cafe hindi para kumain kundi para hiyain at insultuhan si Leon, na nagpatalo sa kanya sa pusta sa tunggalian. Lumapit pa siya sa kanya para ihagis ang tasa sa kanya at tinapakan ang ulo nito. Nagkataon namang sa mga oras na ito ay natapos na ang paglilibot ni Mylene at Angelica sa festival, at tumungo sila sa cafe ni Leon. Pero laking gulat nila nang makita nila ang eksena sa loob ng cafe. Parang dinadala ng reflex, hinawakan agad ni Angelica sa kwelyo ang uniforme ni Stephanie at pilit itong tinataboy. Pero hindi siya natakot kay Angelica dahil medyo mataas ang katayuan ng pamilya niya. Hindi lang iyon, siniraan niya si Angelica. Iniinsulto din niya si Olivia, tinawag siyang aso ni Angelica. Sinabi ni Stephanie na ginamit lang ni Angelica si Olivia dahil wala ng mga maharlika na estudyante na gustong makipagkaibigan sa kanya. Sa puntong ito, nagsawa na si Leon sa nakakainis na ugali ni Stephanie. Sinusubukan niyang pigilan siya, ngunit muli, ginagamit niya ang kanyang katayuan sa pamilya upang bantaan siya at ang iba pa. Sinabihan pa niya ang kanyang katulong na Sampolin si Leon para bigyan ito ng leksyon. Napagtantong mas malala ang mga bagay kung hindi siya makikialam, pagkatapos ay hiniling ni Mylene kay Stephanie na itigil ang kanyang ginagawa at umalis sa kafe. Ngunit hindi niya alam na si Mylene ang Reyna, kaya't siya ay tumugon sa kanyang mga utos ng mapanlait, na tinatawag siyang isang kulubot na matandang babae. Nang marinig niya ang pang-iinsulto ni Stephanie sa Reyna, naramdaman ni Leon na mayroon na siyang dahilan para bugbugin ng mga bastos na customer na iyon. Nang walang karagdagang pag-iisip, binugbog niya ang mga katulong ni Stephanie, pinalipad sila sa dingding, bago sinabi sa kanya na ang babaeng tinatawag niyang matandang babae ay si Reyna Mylene. Namutla agad ang mukha ni Stephanie nang marinig iyon, habang si Mylene naman ay pilit na pinapakalma si Leon. Ngunit tumanggi siyang tumigil. Nakasaad sa batas na dapat parusahan ang mga mang-insulto sa Reyna. Kaya dapat mamatay si Stephanie.
Sa huli, kinailangan ni Angelica na ipatawag ang tanging makakapagpakalma kay Leon. Sino pa kung hindi ang kanyang master na si Professor Lucas? Matapos mabawi ni Leon ang kanyang katahimikan, sa wakas ay naipahayag ni Mylene ang layunin ng kanyang pagpunta upang makita siya. Ngunit hindi siya makapag-focus sa pakikinig sa mga salita nito. Namangha siya sa kagandahan ni Mylene kaya kalahating biro ay sinubukan niyang mag-propose dito. Dahil sa biglaang proposal ay nagpanik sina Angelica at Olivia, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabobola nito si Mylene. Naturally, hindi pa siya nakatanggap ng ganoon kaamong pagtrato mula sa isang lalaki. Ngunit tila, lihim na nakikinig si Julius nang akitin ni Leon ang kanyang ina. Agad siyang pumasok sa kafe, binugbog si Leon, at dinala si Mylene sa kanyang kafe. Nagkataon, isa sa mga dahilan kung bakit pumunta si Mylene sa festival ay dahil gusto niyang makilala si Marie, ang babaeng nagmanipula kay Julius at nawalan siya ng titulo bilang Crown Prince. Ngunit napagtanto ni Julius na papagalitin ng kanyang ina si Marie, kaya itinago niya ito sa pagpapanggap na hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Kasabay nito, sa wakas ay pumunta si Carla kay Leon upang humingi ng tulong sa pagliligtas sa kanyang pamilya mula sa pagkawasak. Hindi makatanggi si Leon sa kanyang kahilingan, at ikinagulat ni Lux Ayon. Kaya naman, nang sila lang ay nagtanong agad si Lux Ayon kung bakit kailangan niya itong tulungan, ang babaeng halos hindi niya kilala. Dito, sinabi ni Leon na masama ang loob niya para kay Olivia kung tatanggihan niya ang kahilingan ni Carla dahil si Olivia ang nagpakilala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, magbabakasyon ang Academy pagkatapos ng pista, at marami siyang libreng oras para tulungan si Carla, kahit na hindi pa rin niya talaga alam ang problema nito. Ngunit nang bumalik si Leon sa cafe, nakita niya sina Olivia at Angelica na mukhang awkward sa isa't isa habang nagtatrabaho sila sa cafe. Paulit-ulit yata sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Stephanie na si Olivia ay aso lang ni Angelica. At pakiramdam niya ay totoo ang sinabi ni Stephanie. Bakit gustong makipagkaibigan sa kanya ni Angelica, na nagmula sa mga karaniwang tao? Parang imposible. Napagtanto ni na Leon, Daniel, at Raymond ang dahilan ng hindi magandang relasyon ni na Olivia at Angelica, ngunit wala silang ibang magawa kundi isara ang kafe at magpahinga. Hindi maganda ang pagbibenta ng kanilang kafe, kaya bakit pananatilihin itong bukas? Kung tutuusin, nag-isip si Leon ng ibang paraan para kumita ng pera, ang pagsali sa flying bike race bet. Tama, ang flying bike race ang highlight ng festival, kung saan isa si Angelica sa mga organizer. Ayon sa kanya, ang third grader na si Dan Elgar ay palaging nananalo sa karera, ngunit ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga first grader ay walang iba kundi si Jilk. Sa araw ng karera, nang ang mga estudyante ay nakikitang nag-cheer sa kanilang mga kampyon, mag-isang nakaupo si Leon sa harap ng isang tambak na pera. Nagawa niyang manalo ng malaki mula sa pusta salamat sa tulong ng prediction programming ni Lux Ayon. Ngunit sa kasamaang palad, ang isa sa mga kalahok na pinagpustahan ni Leon na si Jilk ay nagtamo ng injury sa preliminary round kahit na naipanalo niya ito. Dahil sa kanyang injury ay hindi na nakatuloy sa susunod na round, kaya nalungkot si Marie dahil nangangahulugan nito na hindi niya makukuha ang premyo mula kay Jilk. Ang kalagayan ni Jilk ang nagpagulo sa mga organizers dahil kailangan nilang maghanap ng kapalit nito. At sa pagkakataong ito ay biglang pumasok sa treatment room ang isang batang babae na may kasamang 3 alipin at isa sa kanyang mga tagasunod. Ang babae ay hindi ang kanyang kapalit ngunit sa halip ay ang isa na responsable para sa kanyang pinsala. Siya si Clarice, ang kanyang dating kasintahan. Kung bakit niya inutusan ang iba pang mga racers na saktan siya, ito ay dahil itinapon siya nito sa nakaraan. Pagkalabas ni Clarice ng kwarto, nagsimulang magkwento si Angelica tungkol sa maaaring maging kapalit ni Jilk. At ito ay biglang iminungkahi ni Marie na italaga si Leon sa palusot na wala na silang oras para maghanap. Kung hindi sila agad makahanap ng kapalit kay Jilk mula sa first graders, si Angelica, bilang komite ng kompetisyon, ay magkakaproblema. Pagkaraan ng ilang sandali, pumayag si Leon na palitan si Jilk, dahil may utang siya sa ama ni Angelica. Sa halip, hiniling niya kay Jilk na bayaran siya pagkatapos ng karera. Ngunit ang karera ay mahirap para kay Leon, dahil siya ay inatake ng maraming kakumpetensya na nabankrupt matapos matalo sa pusta sa kanyang tunggalian laban sa 5 prinsipe. Ang mga race commentator lang ang sumuporta sa kanila sa pag-atake sa kanya. Habang nahihirapan si Leon na manalo sa karera, lumapit si Stephanie kina Olivia at Angelica, na nanood ng karera. Galit pa rin siya sa mga ito dahil sa nangyari kay Reyna Mylene, at ngayon ay inilalabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng paninira kay Angelica sa harap ni Olivia. Ibinunyag niya na si Angelica ay tulad din ng kanyang sarili noong nakaraan, na madalas na nilalait at minamaltrato ang mga ordinaryong tao. Ngayon ay naging effective ang provocation ni Stephanie. Muling nagduda si Olivia kay Angelica, at bago pa niya maipaliwanag ang anuman ay iniwan na siya ni Olivia. Dahil dito, agad na inatake ng galit na si Angelica si Stephanie, kaya pinilit siyang pigilan ng mga nasa paligid. Samantala, nalampasan ni Leon ang iba pang kalahok sa racing arena sa tulong ni Lux Ayon.
Sa huli, nagawa niyang maging unang pwesto, kaya lalong nagagalit sa kanya ang mga estudyante. Sa kanyang tagumpay, tinipon ni Leon ang pangako ni Jilk na babayaran siya. Nakapagtataka, hindi siya humingi ng pera kay Jilk. Sa halip, hiniling niya kay Jilk na humingi ng tawad kay Clarice sa inasal nito sa kanya. Kaya naman, kasama si Leon, pumunta si Jilk sa ex-fiancé para humingi ng tawad. At tumugon si Clarice sa kanyang paghingi ng tawad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng nararapat, isang sampal sa mukha. Nang matapos ang lahat ng pakikitungo niya kay Jilk, nagpasalamat si Clarice kay Leon, na hindi niya inaasahan na may mabuting puso. Hindi lang iyon, ikinwento rin niya sa kanya ang nangyari kina Olivia at Angelica. Walang pag-aaksaya ng oras, hinanap niya si Olivia at hiniling na bigyan ng isa pang pagkakataon si Angelica. Ang kanyang pagtatangka ay matagumpay. Nagawa niyang kumbonsihin itong subukang makipag-ayos kay Angelica. Ngunit sa gabi, nang si Olivia ay mag-isa sa kanyang silid na iniisip ang payo ni Leon, kumatok si Carla sa kanyang pintuan. Gusto niyang sumama si Olivia kay Leon para tulungan siya tuwing bakasyon. At hindi makatanggi si Olivia sa hiling dahil may pakana pala si Carla kasama si Stephanie, ang babaeng kinakatakutan niya. Kinabukasan, naghanda si Leon na pumunta upang tuparin ang kahilingan ni Carla, na tila nais niyang pigilan ang mga pirata ng langit na sumalakay sa lupain ng kanyang pamilya. Ngunit alam na niya ang tungkol sa pagsalakay ng pirata mula sa larong kanyang nilalaro. Sa laro, ang pagsalakay ng pirata ay hindi hihigit sa isang balangkas na ginawa ni Carla at Stephanie upang mabitag si Olivia, kung saan sinadya nilang ipadala siya sa labanan upang sirain siya. Pero hindi naman naging masama ang bahaging iyon ng kwento dahil naging turning point ito para umunlad si Olivia bilang isang karakter. Gayunpaman, nagpasya si Leon na aktibong lumahok sa pakikipaglaban sa mga pirata at, kasabay nito, tinutulungan si Olivia upang mas mabilis siyang umunlad. Nagplano siyang mangolekta ng 3 bagay na kapakipakinabang sa paggising sa kanyang kapangyarihan bilang isang saint. Ang 3 bagay ay ang Sacred Bracelet na nakatago sa dungeon ng kabisera, ang Holy Necklace na nagkataong pagmamay-ari ng isang pirata, at ang Sagradong Cetro na nakaimbak sa maharlikang templo. Sa kasalukuyang kalagayan at kakayahan ni Olivia, hindi niya posibleng makuha ang 3 bagay na iyon. Sa makatuwid, nagpasya si Leon na kunin sila upang makatipid ng oras. Nang marinig ang kanyang plano, hindi maiwasan ni Lux Ayon na isipin na baka mahulog ang loob ni Olivia kay Leon. Ngunit hindi niya ito masyadong pinansin, hindi raw ito maaaring mangyari dahil isa lamang siyang mob. Matapos ihanda ang barko, pinuntahan ni Leon sina Carla at Olivia na mukhang madilim. Ngunit lumalabas na iniimbitahan din ni Carla sina Greg at Brad, ang ex-fiancé ni Stephanie, na sumali sa kanilang misyon. Samantala, sa academy, balak ni Angelica na ayusin ang relasyon nila ni Olivia. Sa intensyon na ito, pumunta siya sa silid ni Olivia. Pero laking gulat niya nang makita niyang napakagulo ng kwarto niya. At higit sa lahat, hindi niya mahanap si Olivia doon. Pero hindi nagtagal, nalaman ni Angelica kung saan nagpunta si Olivia. Sinabi sa kanya ni Stephanie ang tungkol sa paglahok ni Olivia sa misyon ng pagpuksa ng pirata. Ang misyon mismo ay naging maayos. Gamit ang kanyang arrogance, nagtagumpay si Leon na talunin ang mga pirata at nahuli ang marami sa kanila, na nakuha ang paggalang ni Greg. Napagtanto ni Greg na ang digmaan ay ibang-iba sa tunggalian sa arena, at madaling talunin ni Leon ang mga pirata. Paanong hindi niya igagalang si Leon pagkatapos niyang makita ang kanyang mga kilos? Gayunpaman, ang kanilang tagumpay laban sa mga pirata ay nagpakaba kay Carla. Ang kanyang plano ay nabigo ng husto. Lumalala ang sitwasyon para sa kanya pagkatapos dalhin ni Leon ang mga pirata sa Wayne family estate at magulat sa kanyang ama tungkol sa kanyang krimen. Hindi niya maiwasang ipagtapat sa kanyang ama kung paano binalak ni Stephanie na sirain si Olivia sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga pirata ng langit. Bahagi nga ng plano ni Stephanie ang totoo, dahil ngayon ay naniniwala na talaga si Olivia na aso ang tingin sa kanya ni Angelica. Kung ganoon ang tingin ni Angelica sa kanya, paano naman si Leon? Sa lahat ng oras na ito, napakabait niya sa kanya. Tiyak, may gusto siya sa kanya. Iyon ang nasa isip ni Olivia. Nang makita ni Leon si Olivia noong gabing iyon, mukha siyang depressed. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nasa isip niya na nagpapaalala sa kanya. Ngunit ngayon, wala na siyang magagawa para baguhin ang mga negatibong iniisip nito. Ngunit patuloy na iniisip ni Leon ang mga sinabi sa kanya ni Olivia, at ibinahagi niya ang kanyang pagkabalisa kay Lux Ayon, na inakala niyang inagaw niya ang katayuan nito bilang pangunahing tauhan sa kabila ng intensyon nitong tulungan siya. Sa pamamagitan ng paggawa ng lahat para sa kanya, hindi namamalayan ni Leon na hindi niya magawang maging independent. Siya ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay sa kanyang sarili, kaya hindi siya lumakas at naging mas kumpiyansa. Ngunit tinanggihan ni Leon ang teorya ni Lux Ayon. Nagalit pa siya sa mga akusasyon at binugbog si Lux Ayon. Habang nababalot pa rin siya ng pagkabalisa, nagpakita si Brad para magsanay ng espada. Nagtataka siya kung bakit kailangang mag-practice si Brad ng swordsmanship sa halip na magic.
At hindi niya inaasahan ang sagot dahil si Brad ang pinakamahina sa 5 prinsipe. Kaya, sa gusto o hindi, dapat sanayin ni Brad ang kanyang katawan at lakas upang mapabilib si Marie at talunin ang kanyang 4 na katunggali. Nang makitang nakikinig lang si Leon sa lahat ng oras na ito, inanyayahan siya ni Brad na mag-practice sparring. Maikli lang ang tunggalian, at nanalo si Leon. Ngunit higit sa lahat, ang tunggalian ay makapagpapaunawa sa kanya na ang 5 prinsipe ay may kanya-kanyang problema. At ganoon din si Olivia. Tama si Lux Ayon. Sa lahat ng oras na ito, sobrang pinoprotektahan ni Leon si Olivia nang hindi niya namamalayan na nasaktan siya nito. Kinabukasan, ang iba pang mga pirata ay dumating upang salakayin ang barko ni Leon habang siya, si Brad, at si Greg ay nag-aalmusal. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw na nilang hayaan siyang kumilos ng mag-isa. Hiniling nila kay Leon na isama sila sa digmaan. Nang makita ang kanilang determinasyon, napilitan siyang magpaubaya. Hindi lang pala sila ang gustong lumaban kundi si Olivia din ay gustong tumulong. Matapos ang buong gabing pag-iisip, pinagsisihan niya ang sinabi niya kay Leon kahapon, at ngayon ay nag-aalala siya sa kanya matapos makita ang papalapit na barkong pirata. Kaya, lumabas siya ng kanyang silid, umaasang matulungan siya kahit papaano. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa man magawa ni Olivia, nakatagpo niya ang kapitan ng pirata na nakasuot ng baluti. Baka natapos na siya ng kapitan kung hindi nagmadali sina Brad at Greg para tulungan siya. Sa kabilang banda, hindi na maalayan ni Leon na nasa panganib si Olivia. Nalaman lang niya ito pagkatapos sabihin sa kanya ni Lux Ayon. Ngunit pagkatapos, nakita niya kung paano nagtrabaho sina Greg at Brad para sa pagtulong na protektahan siya, at napagtanto nito ang kanyang orihinal na papel bilang isang side character. Ganito dapat ang kwento, naisip niya. Tinutulungan ng mga prinsipe si Olivia nang hindi umaasa kay Leon. Ngunit wala silang laban sa kapitan ng pirata, at alam niyang kailangan niyang makialam sa kanilang laban. Kaya, sumugod si Leon sa kanila at tinalo ang kapitan bago inagaw sa kanya ang banal na kwintas. Matapos sirain ang pirata, pinagaling ni Olivia si Brad gamit ang mahika, na nagpapaalala sa kanya kay Marie, na mayroon ding mahiwagang kakayahan sa pagpapagaling. Nang makita silang magkasama, pinili ni Leon na huwag pansinin siya, umaasa na maaari siyang maging malapit sa 5 prinsipe tulad ng nararapat at kalimutan siya. Ngunit ang kanyang desisyon ay nagpalungkot sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang lumayo si Leon sa kanya. Sa loob ng barkong pirata, nakahanap sina Leon at Lux Ayon ng katibayan na nag-uugnay sa mga pirata kay Stephanie, na kalaunan ay nahuli ng maharlikang pamilya. At hindi nagtagal, dumating ang barko mula sa Red Grave upang kunin ang mga bilanggo. Ngunit nang gantimpalaan sila ng ama ni Angelica para sa kanilang mga serbisyo sa pagtalo sa mga pirata, hinayaan ni Leon sina Greg at Brad na kunin ang kredito na ibalik sila ng kanilang pamilya sa mga tagapagmana. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay natuklasan ni Angelica kung paano pinaiyak at nasaktan ni Leon ang damdamin ni Olivia. Kaya, ang unang bagay na ginawa niya nang makipagkita sa kanya ay sinampal siya. Tingid sa kanyang kaalaman, ang sampal na iyon ay mas naging determinado si Leon na layuan sila ni Olivia. Ngunit ang kanyang pagnanais na maging isang karaniwang tao ay kailangang maantala muli pagkatapos na puntahan ni Greg at Brad ang Reyna at hilingin sa kanya na e-promote si Leon sa lower 5th rank na maharlika. Sinuportahan din ng ama ni Clarice ang promosyon at nagpasalamat kay Leon sa paghingi ng tawad sa kanya ni Jilk. Pinasalamatan siya ni Clarice sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang lumilipad na motor, na regalo din para sa kanyang tagumpay sa karera. Pero araw-araw, namimiss ni Leon sina Olivia at Angelica. Sa kabutihang palad, sa lalong madaling panahon ang mga mag-aaral ay pupunta sa isang school trip sa Southern Floating Island. Naalala niya ang pangyayaring iyon noong naglaro siya ng dating simulation game noon. Ito ay isang napakakapakipakinabang na kaganapan para sa pangunahing tauhang babae upang mapataas ang antas o katayuan ng kanyang relasyon sa kanyang mga interes sa pag-ibig. Bilang karagdagan, ang pangunahing tauhang babae ay makakakuha ng mga espesyal na item sa destinasyon ng school trip. Kaya, pagkaraan ng ilang araw, ang mga mag-aaral ay naglakbay sa paaralan sakay ng barko. Pero sa di umano'y masayang paglalakbay na ito, may 2 estudyante pa rin na gumagawa ng mga katangahan. Magkaibigan nga silang dalawa ni Angelica, pero habang nawawala ang kanyang prestihiyo dahil sa annulled na engagement nila ni Julius, nagsasawa ang 2 babae na maging kaibigan siya. At kaya, nagpasya silang gumawa ng isang bagay tungkol sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng paghahagis ng mga flare sa dagat. Hindi nila alam na magkakaroon ng masamang epekto ang kanilang mga aksyon mamaya. Lumipas ang ilang oras, at sa wakas ay nakarating na ang mga estudyante sa kanilang destinasyon. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagkita sina Leon, Angelica, at Olivia sa isang templo, na matchmaking temple pala. Kaya, kung nag-aalay sila habang may hinihingi doon, pinagbibigyan daw ang kanilang mga hiling. Ngunit, syempre, ang kanilang kahilingan ay may kinalaman sa matchmaking. Nang marinig iyon, agad na nag-alok si Leon ng isang balumbo ng pera at humiling sa mga Diyos na bigyan siya ng mapapangasawa.
Pagkatapos nilang magdasal, binigyan ng bantay ng templo ang bawat isa sa kanila ng mga souvenir sa anyo ng mga amulet, walang iba kundi ang mga bagay na hinahanap ni Leon. Nakakuha si Leon ng Fortune in War amulet na maaaring magdagdag ng mga buff kapag lumaban siya gamit ang isang espada. Nakuha ni Olivia ang White Good Luck o Good Luck amulet na sumisimbolo sa sagradong mahika, habang si Angelica ay nakakuha ng Red Elemental Blessing o Fire Magic amulet. Kinabukasan, habang nangangarap si Leon sa barko, dumating ang maharlikang tropa ni Phanos na pinamumunuan ni Prinsesa Gertrude upang salakayin ang barko. Ang mismong Phanos Kingdom ay dating teritoryo sa Hallfort Kingdom na pag-aari ng Duke, hanggang isang araw, idineklara nila ang kanilang kalayaan mula sa Hallfort sa ilang kadahilanan. Alam ni Leon na sasalakayin ng Phanos ang Hallfort, ngunit dapat nangyari ito sa pagtatapos ng laro noong nasa 3rd grade si Olivia. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sila umaatake ngayon at kung bakit nila sinasalakay ang barkong lulan ng mga estudyante ng academy. Sa panahon ng kanyang pagkalito, ipinakita ni Gertrude ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang hologram sa barko, kung saan nagdeklara siya ng digmaan sa Hallfort Kingdom. Pagkatapos ay binigyan niya ang mga estudyante ng academy ng isang oras para mag-isip tungkol sa dalawang pagpipilian, sumuko sa hukbo ng Phanos o mamatay sa kanila. Pagkatapos nito, ang isa sa mga general ni Phanos, si Garrett, ay tumawid sa barko ng academy kasama ang kanyang mga sundalo upang i-hostage ang mga estudyante. Ngunit napagtanto ni Angelica na mas magiging interesado siyang i-hostage ang mga upper-class nobles. Kaya naman, nagboluntaryo siyang maging hostage basta't palayain niya ang ibang mga estudyante. Sinubukan ni Leon at Olivia na pigilan si Angelica, ngunit pinigilan siya ng dalawang estudyante, kaya hindi siya nito napigilan. Sa kabilang banda, hindi gusto ni Garrett na makita ang mga bata na kumikilos na parang mga bayani. Kaya naman inutusan niya ang mga estudyante na parusahan si Leon sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya. Pagkatapos maging hostage, dinala si Angelica sa harap ni Gertrude. Nang mag-alok siyang maging hostage, dalawang estudyante lang ang nagtangkang pigilan siya, habang ang ibang mga estudyante ay nakatayo lang na parang duwag. Ang dalawang rebelding estudyante na tinutukoy ni Gertrude, sina Leon at Olivia, ay nakakulong ngayon sa likod ng mga rehas. Ngunit ilang sandali pa, pumunta si Chris sa kanila, humiling kay Leon na tulungan siyang iligtas ang mga estudyante. Iminungkahi niya na subukan ni Leon na umabala ng oras habang tumatakas ang mga estudyante. Noong una, tinanggihan ni Leon ang mga ideya ni Chris, na nangangatuwiran na ang mga estudyante ay hindi karapat-dapat na iligtas dahil, pagkatapos ng lahat, tinalikuran nila si Angelica. Pero sa huli, pumayag siyang tumulong basta't lumaban kasama nila ang mga estudyante. Ito ang tanging paraan para mabuhay ang mga estudyante. Pumayag si Chris sa panukala ni Leon, at dahil doon, hinimok niya ang mga estudyante na lumaban. Ngunit tama si Gertrude, ang mga estudyante ay duwag. Tumanggi silang lumaban kahit na ang humihiling sa kanila ay si Chris, ang taong hinahangaan nila noon. Kinagalitan pa siya ng mga ito, binanggit na ang kanyang titulo ay binawi na. At kaya, nagpa siya si Leon na magpaputok ng baril sa hangin para patahimikin ang maingay na mga estudyante. Pagkatapos, pinatunayan ang kanyang mataas na antas ng peerage, na mas mataas pa sa mga guro sa academy, inutusan niya silang lahat na lumaban. Mas mabuting lumaban hanggang kamatayan kaysa patayin na parang duwag. Gayunpaman, tumanggi pa rin silang lahat, pinilit si Leon na gumamit ng iba pang mga taktika upang maimpluwensyahan sila. Pinahiya at kinutsya niya sila, tinawag silang huwad na mga maharlika. Ang kanyang mga pananalita ay natural na nakasakit sa maraming mga mag-aaral, isa sa kanila ay si Deirdre Roseblade, isang mataas na ranggo na maharlika na ang titulo ng pamilya ay mas mababa kaysa kay Angelica. Binanggit ni Deirdre ang lahat ng mga nagawa ng kanyang iginagalang na pamilya, at sa gayo'y kinailangan ni Leon na bawiin ang kanyang masungit na pananalita. Siya ay isang tunay na aristokrata, na pinatunayan ng mahaba at maluwalhating kasaysayan ng kanyang pamilya. Ngunit sa huli, kinailangan ni Deirdre na tiisin ang kahihiyan matapos banggitin ni Leon na ang mga nagawa ng kanyang pamilya ay pag-aari ng kanyang mga ninuno. Samantala, isa lamang siyang duwag na maaari lamang ipahiya ang kanyang mga ninuno at masira ang kanilang reputasyon. At ang ibang mga estudyante ay katulad niya dahil lahat sila ay umarte na parang duwag. Sa wakas, napagkasunduan ng mga estudyante na makipaglaban kasama sina Leon at Chris sa kabila ng kahihiyan at galit. Naakit pa si Deirdre sa kaangasan at kabastusan ni Leon. Tama, nagkaroon siya ng crush o pagnanasa sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nag-imbestiga sila kung bakit na-detect ng hukbong Phanos ang kanilang barko. At nagawa nilang mahanap ang dahilan, walang iba kundi ang mga flare na ibinato ng dalawang babae kahapon. Kaya naman, nang hindi nakinig muli sa kanilang mga palusot, ipinakulong ng mga estudyante ang dalawang babae. Pagkatapos na harapin ang dalawang batang babae, nagsimulang maghanda si Leon upang iligtas si Angelica habang si Olivia ay nanatili sa barko. Ang kanyang pag-alis sa barko ay napansin ni Gertrude, na agad na tumugtog ng kanyang magic flute upang kontrolin ang mga halimaw. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay nagsimula ang digmaan.
Sinubukan ng mga halimaw na salakayin si Leon, pinilit siyang iwasan ng mga ito habang lumilipad siya patungo sa barko ng Gertrude. Habang nasa barko ng Academy, hinati-hati ng mga estudyante ang mga gawain. Si Chris at ilang mga estudyante ay nakikipaglaban sa mga halimaw na umaaligid sa barko, habang si Olivia at ang iba pa ay pinoprotektahan ang barko gamit ang kanilang mahika. Ngunit nang sila ay mahuli, sinamantala ng armada ng kaaway ang pagkakataong umatake gamit ang kanilang mga launcher, na inilagay sa panganib ang mga posisyon ng mga estudyante dahil hindi nila posibleng makayanan ang pag-atake. Sa kabutihang palad, ang mga kapangyarihan ng Saint ni Olivia, na natutulog sa lahat ng oras na ito, ay nagising sa kritikal na oras na ito salamat sa suporta ng Whitelock Amulet. Pagkatapos, sa kanyang bagong kapangyarihan, lumikha siya ng isang barrier na nagpoprotekta sa buong barko, na nagel iligtas sa lahat ng mga estudyante mula sa mga pag-atake ng kaaway. Ang paggising ni Olivia sa kapangyarihan ay nagbago ng loob ni Leon. Malaya siyang makakalusot sa mga barko ng kaaway nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga kaibigan. Doon, iniligtas niya si Angelica, tinanggal ang biguti ni Garrett bilang paghihiganti sa pagpapahirap sa kanya, at pagkatapos ay inagaw ang magic flute ni Gertrude. Hindi lamang iyon, ngunit dinala rin niya si Gertrude sa barko ng Academy bilang isang bilanggo. Pero syempre, hindi papayag si Gertrude na makulong ng ganoon. Handa pa siyang isuko ang kontrol sa mga halimaw para maibagsak nila ang barko ng Academy. At sa ngayon, halos maubos na ni Olivia at ng mga estudyante ang kanilang lakas para labanan ang mga halimaw, kaya napilitan sina Leon at Angelica na pumalit sa kanilang laban. Ang mga talisman na nakuha niya sa templo ay napatunayang lubhang kapaki-pakinabang. Sa kanyang mga kakayahan na pinahusay na ngayon ng Red Element Blessing Talisman, si Angelica ay maaaring gumawa ng malakas na magic ng apoy upang protektahan ang barko mula sa mga halimaw. Ngunit pagkatapos, sa wakas ay bumagsak si Olivia dahil sa pagod, kaya kinailangan ni Angelica na umalis sa kanyang posisyon upang tulungan siya. At nang makita niya si Angelica, naramdaman ni Olivia na oras na para ayusin ang kanilang relasyon. Kung tutuusin, may pagkakataon na hindi sila makakaligtas sa lahat ng ito. Kaya, sinabi niya sa kanya ang totoo, na inihayag na gusto niyang maging kaibigan. Ginagawa niya ang kanyang makakaya dahil gusto niyang kilalanin siya ni Angelica. Na-touch naman si Angelica sa sinabi ni Olivia. Sinusubukan niyang pakalmayan siya, na sinasabi na palagi siyang naniniwala na si Olivia ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala, at higit sa lahat, palagi niyang iniisip ang mga ito bilang mga kaibigan. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay nagkasundo sila. Gayunpaman, ang di umano'y magandang sandali ay naantala ng isang pag-atake ng kaaway, na yumanig sa barko hanggang sa punto na si Angelica ay natapon at muntik ng mahulog. Mabilis siyang tinulungan ni Olivia, ngunit dahil dito, si Olivia ang nauwi sa pagkahulog sa barko. Sa kabutihang palad, napagtanto ito ni Leon, kaya't sinugod siya nito. Dito, nagpasya si Olivia na huwag nang pigilan pa ang kanyang nararamdaman. Pinagalitan niya si Leon sa paglayo sa kanya kahit hindi niya alam kung ano ang kasalanan niya. Kahit ganoon, mahal pa rin siya nito. At na may luha ang mga mata, sinabi niya yun kaagad sa kanya. Ngunit naramdaman ni Leon na hindi ito ang tamang oras para sagutin ang kanyang nararamdaman. At kaya, dinala niya si Olivia sa kaligtasan, at sa parehong oras, ang kanyang barko at partner sa wakas ay dumating kasama ang Erogons. Pagkatapos ay isinakay niya ito habang nanunumpa na sisirain ang hukbo ng Phanos upang hindi na sila maglakas loob na umatake muli. Sa kabilang banda, nagpasya ang galit na galit pa ring si Garrett na palayain ang pinakamalakas na bayani ng Phanos, si Sir Vandal the Black Knight, na pinilit na labanan siya ni Leon. Ang matinding laban nila ay nagpaisip kay Leon na kailangan niyang gumamit ng taktika para matalo siya. Kaya naman, pinahintulutan niya ang Black Knight na isaksak ang kanyang sandata sa Erogons para mapigilan niya ito. Nang magtagumpay, lumabas si Leon sa Erogons at tinutukan ng baril si Vandal, nagbanta na babarilan siya kapag hindi siya susuko. Nabigo ang pagsalakay ni Phanos matapos na lipulin ni Lux Ion ang natitirang mga halimaw, kaya napilitan sina Garrett at Vandal na umatras sa kahihiyan. Nang matapos ang labanan at napanalunan ng mga mag-aaral sa Academy, bumalik sila sa Hall Fort kasama ang mga bilanggo. Ngunit muling tumanggi si Leon na makita bilang isang bayani sa digmaan, pinilit si Chris na kumuha ng kredito para sa tagumpay upang maibalik siya bilang tagapagmana ng kanyang pamilya. Kung tutuusin, ang kanyang kontribusyon sa digmaan laban sa Phanos ay medyo malaki. Matapos bumalik sa kapayapaan ang sitwasyon, sa wakas ay ipinakilala ni Leon si Lux Ion kina Angelica at Olivia. Ngunit hindi pa rin nakakalimutan ng 5 prinsipe ang pagkatalo nila sa kanya. Pagkatapos, hinamon siya ng mga ito sa isang rematch laban sa kanila, na tinanggap niya. Hindi na kailangang sabihin, nagtagumpay si Leon sa tunggalian, ngunit sa proseso, natanto niya ang isang bagay, ang 5 prinsipe ay hindi karapat-dapat kay Olivia. Masyado silang tanga para maging asawa niya. Kaya naman, nagpasya si Leon na payagan silang magpatuloy sa paghabol kay Marie.
Para naman kay Marie, nakuha niya pala ang sacred bracelet mula sa dungeon, at plano niyang makuha ang natitirang 2 item para palitan si Olivia bilang pangunahing tauhang babae. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang araw, nakita si Leon na nakasuot ng pormal. Ang kanyang paglilingkod sa paghuli kay Prinsesa Gertrude ay nagparamdam sa lahat ng mga maharlika na karapat-dapat siyang e-promote bilang isang Viscount. Naiinis si Leon sa patuloy na pag-promote, ngunit tinanggap niya ang promosyon. Sa pagtatapos ng anime, muling nakasama ni Leon sina Olivia at Angelica pagkatapos ng seremonya ng promosyon. Desidido siyang laging nasa tabi nila, kahit side character lang siya. Hindi pa rin niya sinasagot ang pag-amin ni Olivia sa pag-ibig, ngunit tiniyak nito sa kanya na maghihintay siya hanggang sa handa itong ibigay sa kanya ang sagot. Sa pamamagitan nito, nagtatapos ang pakikipagsapalaran ni Leon sa mundo ng dating simulation game. At least sa ngayon kasi obvious naman, marami pang kailangang ipagpatuloy. Maaari mong basahin ang light novel o manga kung interesado kang malaman ito. Natapos ang anime. Ang moral na makukuha natin sa panahong ito ay ang paglaki at pag-unlad. Ang isang tao ay dapat na kayang lutasin ang kanilang sariling mga problema. Kaya, kung mayroon kang mga anak, huwag maging overprotective sa kanila.